Siyempre, naging mainit na usapan ay kung paano dapat magtratuhan ang officers of the court or ika nga ay mga abogado, lalo na kung sila ay nagtapat sa isang trial na bilang prosecution or depensa. Bilang kayo ay isa ring officer of the court. At litigator din ito. Litigator. Oo. Ako litig lang eh. Ay litid lang pala. Litigator. Paano ba talaga dapat ang tratuhan ng mga abogado sa isa't isa kung kayo ay magkatunggali sa isang kaso? Actually, no, Tony, Enrica, kapag ka nasa loob ka na ng courtroom, medyo talaga mainit yan. Pero naggagalangan pa rin yan. Lalo na kung ang kalaban mo may edad sa'yo. Nandun yung, sabi nga yung respeto, di ba? Although sinasabi lagi natin, ay teka lang, kasi meron din naman may mga edad talaga naman kumambuli sa mga bata. Pero hindi naman di ba? Ibig sabihin, yung mga bata, syempre pag feeling naman nila, mabubuli sila. Lalaban talaga yan. Pero di naman, wala naman ako nakita on the part of Attorney Kapunan. The usual lang, di ba? At medyo siguro, ito lang yung take ko. Observation ko lang to. Kasi kapag ikaw ay bata, katulad ni Attorney Ferrer, tapos ang nakasagupa mo ay katulad ni Attorney Kapunan, pride yan eh. Alam mo yun? So, nandun yung thinking na, hindi ako dapat magpagapi, hindi ako dapat magpatalo, di ba? Kasi Attorney Kapunan yan. So, feeling ko nandun lang. Kaya medyo hyper lang yung dating ni Attorney Ferrer. Pero siyempre, habang pinapanood ka ng publiko, kailangan rin naman pakita mo na may sense, di ba? Yung pagtatanong mo o yung paglalahad mo na argumento, ang problema kasi yung merong bang anong tawag dito, yung distinction between ano yung pinapayagan na tanong, leading question At misleading. versus misleading question. Yung misleading tuloy, akala nila beauty pageant yon. Misleading. Hindi, wala. Hindi yung title holder. Hindi pala. Hindi. So ano ba, Yusek Claire, ang papayagan? Leading question o misleading question? Depende, no? Depende yan. Kasi kapag ikaw ay witness mo, yung nakaupo, diba? Kumbaga direct examination yon. Hindi allowed ang leading questions. Kasi bakit? Gina-guide mo siya eh. Okay. Diba? Parang coaching. Did you see? Did you see this car running? So, mag-yes or no na siya kasi pinifeed mo. So hindi pwede Kaya yun. minsan, Hindi pwede pag Leading. witness mo. Pag witness mo. Pag witness Oo. mo, pag direct Oo. examination ka or redirect. Pero pag cross, Pero pag cross-examination, usually talaga, ang gagamitin mo dyan, leading. Kasi ang tendency mo is to let her or him to Him. answer yes or no lang. Kasi doon mo siya makukuha eh. Mabibitag mo siya sa yes or no. But, kahit na yes or no lang yung gusto mo, na sagutin niya, hindi pwedeng misleading questions. Pag nakita mo na, ang misleading kasi ganito, no? Meron kang binabago sa facts mo, sa question mo, na hindi yan yung sinabi ng witness. So, mababago mo siya doon sa pagtatanong mo kapag hindi mabilis yung lawyer, ng kabila. yung lawyer ng witness na nakaupo, o yung witness ngayon, pwede siyang lumusot, tapos yung witness naman ay hindi mabilis mag-pick up, matatrap siya doon sa yes or no. Ayun. Okay. Matatrap siya doon sa yes or no, na kapag sumagot ka ng yes, mali ka pa rin. Pag sumagot ka ng no, mali ka pa rin. Kasi na-mislead ka eh. Pero hindi Diba? pwede yun. Di ba ako pwede mag-argue kung ako yung witness? Hindi naman, na-mislead ako, di po ba, Attorney Claire? Di pa ako pwede mag-argue na, wait! Ikaw mismo magsasabi, your question is teka lang, misleading. parang nalito ako doon sa ano, ganon. Si counsel dapat ang mabilis doon. Hindi si witness. Si counsel, hindi si witness. Si counsel, pero kung medyo natutulog si counsel, halimbawa ako yung witness, syempre alam ko halimbawa, no? Ako yung mismo, I cannot answer that with a yes or no. Sabi din yun witness, eh. diba? Di ba? Oo. Oo. So, pero dapat, ang mabilis doon, yung counsel, na objection, Your Honor, that's misleading. Okay. Tapos sasabihin ng presiding officer, the witness is not responsive. Please answer the question with either yes or no. Dapat maintindihan din ng judge yun. Ganun. Alam niya dapat yun kung misleading na. Kaya dito napansin ko, kasi medyo si Atty. Ferrer may pinupush. Pero 'di ba meron kasing dalawang issue eh. Reward and for info. So through Senator Cheese, naliwanag na siya, 'di ba? Magkaiba kasi siya. Yung for reward and for info na babayaran mo. After maipaliwanag ito ni Senator Cheese with his own questions, bumalik na naman si Atty. Ferrer on her issues. Parang nawala yung pinaliwanag na magkaiba yung sa reward at saka information. Bumalik na naman siya doon.
nagsalita na si Attorney Kapunan na, teka lang, sabi niya, that's misleading kasi pinagsasama niya yung idea about the reward At and nung the information. Okay. Baka di niya alam yun. Kasi nga, parang tuloy na babatikos, di ba? Yung abogado ng depensa na either sinasadyabay na itong or medyo hindi rin niya kabisado yung tinatanong niya. I don't think na strategy ito. Ako sa akin Hindi tingin ko sadya. yun lang yung gusto niyang matanong. Oo. Kasi doon siya nakafocus eh. Mhm. Gusto niya kasing ipakita na dapat sumagot si witness na hindi kailangan na merong marating, hindi kailangan na merong ipakitang may nahuli. Mhm. Kasi pag nag-yes kasi si witness na, hindi kailangan may mahuli. So, di pasok ngayon na, ayan naman pala, ayan wala namang report na nahuli, Oo ang nga. OVP. Sa So, audit pwede report. naman pala, kahit walang nahuli. So, alam niyo yun, doon niya gustong papuntahin. Kaya very cautious si witness na magkaiba po kasi yan eh. Pero ang pinipilit niya kasi lagi is yes or no, which Oo. is hindi tama. So Diyan parang din- alam ni witness na hinuhuli nga siya, na binibitag siya. Yes, tingin ko doon. Kasi Aware alam niya siya. alam niya yung sagot niya eh. Oo. Diyan din sa pag ganong klaseng line of questioning, attorney, no, umalma si Attorney Kapunan nung sinabi na, let the witness finish her question, her answer. Kasi pag nasagot na niya, yes, pero po kasi, or yes, can I explain myself? But the Sinasabi na siya, counsel correspondent keeps interrupting the witness. Yes or no Parang only, ganon, di ba? gaganon lamang. Parang kung kunyari po, ang tanong, sabihin natin yung sasakyan, nakita mo bang umaandar yung sasakyan? Opo, pero kasi po pababa ng hill, hindi na brake, ganyan, Na-handbrake, so umaandar. Di po, may ganong reasoning. Pinuputol agad. Sinasabi na yes or no ka lang. So di po ba yun parang your frame, yung nagpe-paint ka ng picture na gusto mo ipaintindi sa mga tao, pero di naman talaga yun kasi may gusto nga siyang i-qualify sa kanyang But sagot. that's allowed in court. Yun nga, in the allowed court. po ba yun? Oo. Okay, kung ako ang nasa cross-examination, i-require ko talaga na sumagot siya ng yes or no, pero hindi through a misleading question. Hindi Yes or no lang. Oo. ipapa-yes or no ko siya. Kumbaga yung tanong ko is categorical, hindi yung parang opinion lang. Kasi yung questions kahapon parang opinion. Yes. Sa tingin ba? 'Di ba? Kapag walang nahuli, 'di ba? Pwede ba 'yon? Medyo siya, hypothetical kasi yung tanong. Yung mga tanong. 'Di ba? Pwede ka kasi mag-yes or no na tanong, pa-yes or no. Ayun. Kung halimbawa, ang nakita mo ba, 'di ba? Ang nakita mo ay kulay red. 'Di ba? Ayun, diretso 'yun, 'di ba? Ang nakita mo na kotse ay kulay red. Tama? So, hindi niya na kailangan mag-explain doon. Pag nag-explain Yes or siya no doon, lang. haharangan ko siya. Oo. Kasi I'm only asking kung anong kulay yung kotse na nakita mo. Oo, okay. Diba? Doon kasi sa question kahapon is, hindi basta kasi pwede yes or no kasi nga may ibang nakalagay sa joint circular, hindi yun yung tinutumbok ni Attorney Ferrer. Kaya umaalma si attorney. Kasi ang sabi niya, ang alam niya lang about confidential funds is based on the joint circular. Yeah. Pero si attorney kasi lumalabas doon sa joint circular na alam lang ni witness. Ay, So, pa- the witness is incapable. Dahil ang alam lang ng witness ay yung alam niyang joint the circular. witness is not competent to answer. Ganon ha? ganon. Ate Claire, di ba? So, ang sakit kaya sa puso pag sinasabihan yung witness is incompetent. Parang, Hindi naman. CPI, hindi ako nga lang Ay, yun. ikaw Parang lang ako yan. yung na-hurt for Ay, them. grabe. Ganito yan kapag ka nag-object na, Your Honor, the witness is incompetent. Hindi ibig sabihin na incompetent ka, but Yun incompetent ka because hindi mo alam yung facts doon or hindi mo alam yung pinaka-issue doon. Yeah. So, halimbawa, ikaw, halimbawa, ito example. Mm. Hindi ka privy sa isang dokumento na pirmahan. Tapos, iko-question ka, Rica, did you see Tony sign the document? Ay, wala ka, hindi ko witness, di ba? So, mag-object ako. Objection, Your Honor. Incompetent. He's not privy to the document. He's not even party to the document. So, Kaya okay pala lang. sinabi ni Attorney Kapunan doon at Claire, Attorney Claire, no? Okay lang. Nung sinabi niya na the Attorney Ferrer keeps on asking questions about what Attorney Wamil did before. 'Di ba? Kung alam mo ba yung pinirmahan o yung nakita ni Attorney Wamil dati, kaya siya umalma doon because that's an opinion na hindi naman din niya mabibigyan ng patotoo kasi wala nga siya on the events ni Attorney Wamil yung nandun to witness it. Saka, hindi kasi rin pwede na let's say, nag-testify si Atty. Wamil, tapos, itatanong mo yung sinabi ni Atty. Wamil doon sa isang witness para paglabanin yung kanila opinion. Iba, hindi pwede yun. Ma-objectan ka doon. Oh, ganun pala.